Today video, ang pangalan ko pala, Liza Joey G. ko. Pwede nyo naman po ako tawagin na Aling AJ, and then gusto nyo na kumain na tayo. Tara! Go, go, go sa kusina. Kukuhanan po ba tayong kanin. Ulam po pala namin. Wait lang dyan. Dyan lang kayo. Tamad yung mga ano namin. Tayo nyo lang pala. Dyan. May kukunin lang ako po, guys. Ayan guys, mabigat mo tumba. Nagulat ako dun. Kakain na kayo. Diyan lang kayo. Ang mga tali na mais, hindi mga kagubatan, kasama ang ilang sinuturing na virgin forest. Kylie Padilla, happy kid sa pagpasya sa Harry Potter Museum sa Japan. May pagkilo naman ang American singer na si Lizzo sa kanyang music career. Ito ang mga sulit ganap na dapat, alam mo. Hininom ng American singer na si Lizzo na hindi siya na-equip sa music industry. Katulad yan na nauna niyang post sa Instagram kung saan sinabi niyang pagod na raw siya sa pababa sa kanya ng online critics. Sa bagong post, sinabi niyang sa negative energy attention lang siya, nag-give up at hindi sa paggawa ng musika na kanya raw joy in life. Certified photographer pala, si Sangre Amihan Kylie Padilla. Enjoy ang kapuso actor sa pag-explore sa Harry Potter Museum sa Tokyo, Japan. Harry Potter ang isa raw sa happy kill si Kylie at nasa bucket list niya. Kaya very keen po siya sa trip na to. Turning to K-pop news, may bago ng agency ang Korean superstar na si G-Dragon. Ang anunsyo rin ng dating frontman ng big band na may plano siyang comeback ngayong 2024. Bukod sa bagong music, naghahanda na rin daw siya sa kanyang global activity. Kakain ka na naman? Bakit? Sa presyo ng canned material, sakaling malawan sa supply. Sa Canned Sardines Association of the Philippines. Nasusobrahan ka na sa pagkain ng city, ha? Kakain ka ng kain, wala kang din makapagkumain. Ito, pampayagan lang pag-angkat ng material para sa kanin o pag-dedelata. Sa kanino daw si Canned Sardines Association of the Philippines Executive Director, Francisco Buencamino, sa layunin ng PA sa gusto mag-green na isda at mga palengke. Pero hindi daw sila nakonsulta ng kanawaran ng organisasyon. Okay ka ba? Tulong sa Pilipino ang importation ban. Nakakahuli naman daw kasi ng bonito at galunggong sa Pilipinas. Saka mabuti yun yan, ha? Ang Department of Trade and Industry para siyakin hindi tatamaan ang mga mamimili. Nako, ito kuya, alam mo naman yung pagtaas ng presyo ng mga ganyan mga produkto. Yan, lalo na yung mga pagkain. Wala tayo magagawa. Ba't ayaw ang tinapa? Ayoko naman. Kung meron ng pagtataas, magiging reasonable yan, affordable, hindi magiging mabigat sa bulsa ng mga consumer, diba? Ayan guys, kakain na tayo. Nasa ahensya ng Agriculture Department at ang BPI, lagi nila ito sa alang-alang ang kapakanan ng mga consumer. Tama ka dyan, Busan. Sa kailang akin naman mga sushi, matatanggap po natin halos isang taon bago nalagyan ng DA Secretary sa Department of Agriculture. Ang dahilan po dyan, dahil nais balansihin ang kapakanan ng consumer at ang kapakanan din ng mga bagong isda o ng mga magsasaka. Dahil pagka-radical ang sales, magdudusa ang mga isda. Pagka pumalik ka naman sa mga isda na todo-todo, magdudusa naman ang consumer at sa mga presyo. So may balansi yan. Napakahirap na malaman. Ang mga suki kaya natin sa presyo na bilihin ngayon, sa sardinas pa rin kumakapit kapag tapos ang budget. Sabi ko ni Maylene Baldomar, hindi na dahil mahal na rin ang sardinas, ito galaw daw ang kakain nila. Kuya. Malaki niya pena naman, minsan daw pero mas mura ang mga gulay na lokal, seed or laga o may nawin, bagoong at suka. Masarap din yan. Ang share naman ni Monet Gulabia, minsan ayaw mo rin sa sardinas, lagi mo kasi ulam ng aso ng tito niya. Piling na raw, tuloy aso ng inaho. Ito na eh. Pagpura ka. Pagkasasap mo sa ulat, ilang mo makaso yan. Pagkawag ko yan. Si Reyna sa Mudio naman, sardine supplies, lalo na kung kapag sa budget, lagyan lang ng gulay, ayos na, talbos ng kamote, sa pet yan. Nakita ko na.
Paborito ko yung sardinas eh. Para sa bali ng malaga, napapanahon. At sa kabuluhan at sa katutuwang kwento, ay kaya kami mga suki. Sarap. Ako Kuya Kim, naniniwala ka ba? Yung simpleng ngiti, malaki ang epekto sa ibang tao? Ay, alam mo, mas madali nga daw bumiti. Oo. Kesa kung iba ko. Oo, madalas. Kung masala pang kailangan natin sa tayo bumiti. Pero pagka nanangot ka, marami. Maraming masala kailangan. Kaya ito Kuya Kim, madalas, makatanggap lang tayo ng simpleng ngiti, naiiba na ang mood natin, di ba? Minsan may mga pagkakataon din na gusto nyo makumiti para sa iba, yung nagawa sa karamdaman. Yan ang aking kwento, dapat, alam mo, susi sa magandang selfie ang iba't ibang facial expressions. Obvious. Masaya. Malungkot. O di kaya wacky. Pero paano kung isang araw ang mukha tila hindi maigalaw at mapiling na kuwili? Start ko siya na mag-dump and then makita ko yung It can occur in anybody, especially when the immune system is down. Wala raw mukhang kaya raw si Hazel na nunguwi ito dahil sa Bell's palsy noong nakaraang taon. hindi ko siya madali kasi araw-araw Talo. tao, mga tao. So, parang nakakontent ko. First ko, Alam mo ka? nagkaroon po ako ng anxiety. Alam ko, Alam mo pala dito ka. sanay na po ako sa anxiety. Haman. Pero, nung kinabukasan, Pero hindi lahat ah. masakit po yung Kulang. Nasa 30% lang umano ang tsansa na maibalik sa normal ang mukha ni Hazel ayon sa kanyang doktor. pagkatapos ko ng 1 week, hindi pa po siya naging okay. Nakaalis ko sila ng gamot. Kailangan ko nila consider ko yung blood test ko, which is baka po stroke. Parang hindi ko talaga klaro kung ano yung result or situation ko. Bell's palsy ang kondisyon kung saan napaparalisa ang isang bahagi ng mukha ayon sa neurologist na si Dr. Rosie Buko. Bell's palsy ay isang neurological disorder. Hindi mo maipikit ang mata, hindi mo maitaas ang eyebrow, o hindi ka makangiti. Dahil umalito sa pag-reactivate ang pagbuhay sa herpes simplex virus na tila natutulog o nakatago lang sa ating katawan. Ayan guys. Bye-bye. Siya,